Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Buknoy. Walang eksaktong taon. Talisay, Cebu. Nang mga panahong ito, nasa pangangalaga ng lolo si Buknoy. Simula nang maulila sa ina, pinili ng lolo na kunin ang bata dahil napapabayaan na ito ng ama. 12 taong gulang si Buknoy na magsimula ang kakaibang paglalakbay sa buhay. Isang kilalang manggagamot ang lolo ni Buknoy na nagngangalang Isidro. Ngunit sa kabila ng kahusayan, merong kapansanan ang matanda. Kilala sa bansag na Isidrong bulag ang lolo ni Buknoy. Maniwala man kayo sa hindi, tila wala namang pinagkaiba ang kilos nito sa taong walang kapansanan. Nakakapaglakad ito ng walang gumagabay. Sa tuwing may pasyente, siya pa ang pumupunta sa tahanan nito. At sa tuwing manggagamot ang matanda, palaging nakabuntot sa kanya si Buknoy. Kaya sa murang edad, nasaksihan na ng binata ang mga hiwagang nagagawa ni Lolo Isidro. Isa na dito ay nang minsang gamutin ng matanda ang isang lalaking ginagambala ng engkanto. Halos lahat ay hindi na ito makilala dahil sa pamamaga ng muka at buong katawan. Inakala ng lahat ng tao na mamamatay na ito. Ngunit sa pamamagitan ng kakaibang kakayanan ni Mang Isidro, nagawa niya itong pagalingin. Tinanggal ng matanda ang lahat ng binaonang elemento sa katawan ng biktima, kagaya ng bubog at matutulis na bato, pati na rin ng mga sanga ng kahoy. Halos hindi makapaniwala ang mga naroon nang makitang hinuhugot isa-isa ng matanda ang mga bagay na yon sa katawan mismo ng pasyente. Maging si Buknoy ay tila natulala sa pinaggagawa ni Lolo Isidro. Matapos gamutin ang lalaki, kaagad ding nagpaalam ang matanda. At pagkalipas lamang ng ilang araw, pumunta ang lalaking yon sa tahanan nila Buknoy para personal na pasalamatan ang matanda. Nag-abot ito ng makapal na sobre. Alam ni Mang Isidro ang laman nun. Itinulak ng matanda ang kamay ng lalaki. Sinabing hindi niya ito matatanggap. Nagtaka naman si Buknoy dahil malaking halaga ang laman ng sobreng yon. Alam ng binata na kailangan nila ng pera para makakain sa araw-araw. Kaya pagkaalis ng lalaki, kaagad tinanong ni Buknoy ang matanda. Lo, bakit naman po hindi niyo tinanggap yung bayad ng lalaki? Di ba po, ginamot niyo naman siya eh. Kaya dapat lang siguro tanggapin niyo po yung perang yun. Tanong ni Buknoy. Napangiti lamang ang matanda. Hinawakan si Buknoy sa ulo at sinabing, "Alam mo Buknoy, ang paglilingkod sa kapwa kailanman ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Dahil ito ay sinumpaan mong tungkulin sa Diyos. Ang kapangyarihang ginagamit ko ay mula sa dakilang lumikha ng langit at lupa. Kailangan mong ibalik to sa mga tao nang walang hinihintay na kapalit." Tugon ni Lolo Isidro. Ngunit dahil sa murang edad, hindi nito lubos na unawaan ang sinasabi ng matanda. Pero Lo, alam mo naman na wala tayong makain, di ba? Sayang din po yun eh.
Isang kabang bigas din ang mabibili ng perang yun. Muling wika ni Buknoy, sabay kamot ng ulo. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung nakakaramdam ka ng gutom ngayon, magpasalamat ka. Dahil yan ay tanda na ikaw ay buhay pa. Balang araw, Apo, mauunawaan mo din ang sinasabi ko. Halika na at lalamig na ang sabaw na niluto ng lola mo. Tugon ng matanda. Habang kumakain, hindi pa din mawala sa isipan ng binata ang mga sinabi ni Mang Isidro. Pilit nitong iniintindi ang lahat na matatalinhagang salita ng lolo. Maging sa pagtulog ay paulit-ulit niya itong naririnig. At sa paglipas ng ilang taon, pinili ni Buknoy na sundan ang yapak ni Lolo Isidro. Sinanay siya nito sa larangan ng panggagamot. Madali namang natuto si Buknoy, na nooy nasa 17 gulang na, ang pinakauna niyang naging pasyente. Ang kaklaseng ginagambala ng isang itim na duwende. Isang hapon, habang pauwi ay nakasalubong niyang naglalakad mag-isa si Lolo Isidro. Dali-dali niya itong nilapitan upang tanungin. Mano Pulo, saan po kayo pupunta? Gabi na. Baka mapano po kayo sa daanan. Sasamahan ko na lang po kayo. Wika ni Buknoy. Napangiti naman ang matanda at tumugon. Ano ka ba, iho? Wala namang pinagkaiba sa akin kung gabi o araw. Parehas lang din namang madilim ang daanan na po. Doon ako pupunta sa kabilang porok. Pinatawag ako ng isang pamilya doon dahil ang anak nila kinagambala ng itim na duwende. Sa pagkakarinig ko pa nga, parang Rowena yata ang pangalan ng bata eh. Tugon ni Lolo Isidro. Nang marinig ni Buknoy ang sinabi ng lolo, mas lalong napukaw ang interes na samahan nito sa panggagamot. Humahanga ito sa dalagang nabanggit na matanda. Habang naglalakad, napansin ng matanda ang katahimikan sa apo. Alam din ni Buknoy na basang-basa siya ng lolo. Kaya minabuti na lamang nitong manahimik, kesa naman mapuno ang tenga ng pang-aasar mula sa matanda. Ngunit hindi inaakala ni Buknoy na ang gabing yon ang pinakaunang beses niyang sasabak sa gamutan. Pagkarating sa tahanan, kagad naupo si Mang Isidro sa sulok na labis namang pinagtataka ng mga nakakakita sa kanya. Maging si Buknoy, nagtataka din sa kinikilos ng lolo. Lo, napagod po ba kayo sa paglalakad? Baka kailangan niyo po ng tubig. Tanong ng binata. Umiling ang matanda at tumugon. Hindi, apo. Sa palagay ko napapanahon na para gamitin mo ang lahat ng tinuro ko. Sige na, simulan mo nang gamutin ang pinakauna mong pasyente. Pero bago ka magsimula, eto, tanggapin mo muna ito. Tugon ng matanda habang inaabot ang isang maliit na pulang supot. Kagad naman itong kinuha ng binata at takmang ilalagay na sana sa bulsa. Nang biglang hampasin ni Mang Isidro ang kamay. Aray ko po, para sa naman yun lo? Ang sakit nun ah. Reklamo ni Buknoy. Hindi ko sinabing ilagay mo yan sa bulsa mo. Kunin mo ang laman ng sisidlan at isuot mo. Ano ba namang bata ito? Tugon ng matanda. Pinuksan ng binata ang maliit na sisidlan.
at nakita ang isang kwintas na may maliit na bato. Halos kasing laki at kasing hugis ng ito ng buto ng kalamansi. Makintab ito at kung titignan sa dilim ay may taglay na sariling liwanag. Tsaka mo na itanong kung ano yan. Gamitin mo na lang ito at magtiwala ka sa Diyos Ama. Huwag mo din kakalimutan ang lahat ng pinag-aralan mo. Wika ni Mang Isidro. Napatango lamang si Buknoy. Kagad tumuloy sa silid ng pasyente. Nakita niyang nakahiga ang dalaga habang hinahawakan ng mga magulang ang kamay at paa. Nang mga sandaling yon, unti-unting nanunumbalik sa kanya ang lahat ng aral mula sa lolo. Ibinuka niya ang dalawang palad at tinapat sa bibig. Sabay usal ng dasal pang proteksyon. Matapos niya itong gawin, hinaplos ni Buknoy ang palad mula sa ulo hanggang sa buong katawan. Isang uri ng balabal ang binabalot nito sa sarili. Nilingon niya si Mang Isidro at nakitang nakangiti ito. Kahit hindi nakikita ng matanda ang ginagawa ni Buknoy, ramdam nito ang enerhiyang lumalabas sa katawan ng binata. Muli itong nag-usal ng dasal sa kanyang kanang palad. Humingi ng pahintulot sa mga magulang ng dalaga upang simulan ang panggagamot. Sandali lang. Nasaan si Mang Isidro? Marunong ka bang manggamot ng ganito bata? Tanong ng ama ng dalaga na si Mang Teodoro. Ngunit hindi na tumugon pa si Buknoy. Sa halip muli itong humingi ng pahintulot. At sa ikalawang pagkakataon, muli na naman siyang pinuna ng tatay ng pasyente. Dito na nagsimulang makialam si Mang Isidro. Tumayo ito mula sa kinauupuan at lumapit sa kinaroroonan ni Buknoy. Alam mo, hindi ko hahayaang lumangoy ang isang itik sa sapang punong-puno ng gutom na buhaya. Kaya kung gusto mong gumaling ang anak mo, itigil mo ang pagdududa sa kakayanan ng apo ko. Hala, tumabi kayong mag-asawa at manonood ako. Buknoy pa, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Wika ni Lolo Isidro. Tumango naman si Buknoy bilang pagsunod sa sinabi ng matanda. Idinampi nito ang palad at hinipan niya ng dasal mula sa ulo papunta sa buong katawan ng dalaga. At laking gulat ng mga magulang nito nang biglang nanigas ang katawan ni Rowena. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig kay Buknoy. Sa pagkakataong yon, kumuha ng maliit na libreta ang binata at nag-usal ng mga dasal habang kinukumpas ang kamay sa hangin. Nang matapos itong mag-usal, itinutok ng binata ang kanang hinduturo sa tiyan ng dalaga at bigla naman itong napahiyaw. Kinilabutan ang mga naroon nang biglang mag-iba ang boses ni Rowena. Tila 5 tao ang sabay-sabay nagsasalita sa loob ng katawan nito. Maliliit lamang ang boses na napakasakit sa tenga. Alam ni Buknoy na ito na yung duwending gumagambala sa kaklase. Kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras ang binata. Sinimulan na niya itong tanungin. Kaibigan, unang beses ko palang sasabak sa gamutang ganito. Kaya sana naman makisama ko. Ayoko kasing makapatay ng elemento eh. Kaya sana sagutin mo ang mga tanong ko. Ano ba ang kailangan mo sa babaeng ito? Tanong ni Buknoy. Ngunit tumawa lamang ng malakas ang nilalang na nakasanib sa biktima at tumugon. Isang bagetong manggagamot. Sa palagay mo, kakayanin mo ako? Mas ka pa para umatras binata?
Tugon ng duwende. Napailing si Buknoy. Napaupo sa tabi ng higaan ni Rowena. Kumuha ito ng maliit na patpat mula sa kanyang bulsa at tinutok ito sa noo ng biktima. Nanginig ang katawan ng dalaga at humintulang nang iangat ng binata ang maliit na patpat. Pasensya na, gayon pala ang epekto nun oh. Hindi ko alam eh. Baguhan pa lang kasi ako. Maulit nga. Wika ni Buknoy. At akmang ididikit muli ang patpat. Nang bigla siyang pigilan ng nilalang. Sandali lang. Huwag mo nang ituloy. Masakit at ayoko makuryente. Una, sasabihin ko na ang dahilan kung bakit ko ginagambala ang babaeng ito. Tugon ng duwende. Ayon dito, nagtapon ng basura ang dalaga sa kawayanan sa likod ng kanilang tahanan. Lingid sa kalaman nito na may punso pala sa likod ng kawayanang yon at aksidenteng natamaan ng duwende. Alam mo naman palang hindi sinasadya, di ba? Bakit mo ba din pinarusahan? Hindi kayo nakikita ng mga pangkaraniwang mata ng tao. Kaya hanggat maaari sana, lumayo kayo sa mataong lugar. Alam ko din kasalanan ng pagtatapon ng basura sa kapaligiran. Kaya ako na ang bahalang magpaalala sa dalagang ito ng kanyang pagkakamali. Pero nakikiusap ako. Tanggalin mo lahat ng tinanim mong sakit sa kanya. Muling wika ni Buknoy. Noong una ay ayaw pang pumayag ng duwende. Ngunit nang maramdaman nito ang presensya ni Mang Isidro, bigla itong nanginig at tuluyang pumayag sa hiling ng binata. Nakahinga ng maluwag si Buknoy dahil nagawa niyang matapos ang isang buong proseso ng gamutan sa unang pagkakataon. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni Rowena na magagawang gamutin ni Buknoy ang kanilang anak. Gayunpaman, labis ang pasasalamat ng mga ito sa maglolo. At bago pa man umuwi ang mga ito, inabutan ng pera ni Mang Teodoro si Buknoy. Napatingin ang binata kay Mang Isidro. Naalala ni Buknoy ang sinabi nito sa kanya. Salamat na lang po Manong pero hindi ko po matatanggap ang perang yan. Ayos na po sa akin makita kayong masaya sa paggaling ng anak nyo. Kung gusto nyo magpasalamat sa akin, sa Diyos po kayo magpasalamat dahil kami po ay kasangkapan lamang. Wika ni Buknoy. Napangiti naman si Lolo Isidro sa sinabi ng apo. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam na ang maglolo. Nakangiting umuwi si Buknoy dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nakagawa siya ng isang bagay na alam niyang kalulugdan ng Diyos. Ang kaganapang yon ang naging simula upang makilala si Buknoy sa larangan ng panggagamot. Umabot pa sa puntong nakarating na sa karatig probinsya ng Siquijor ang kasikatan na naging dahilan upang maging mainit ito sa mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. Isa na dito ang mambabarang na itago na lang natin sa pangalang Pasyo. Isang umaga, habang naghahanda para pumunta sa pinapasukang trabaho, isang lalaki ang dumating. Kaagad naman itong sinalubong ni Buknoy at tinanong kung ano ang kailangan. Hinahanap ko lang ang binatang manggagamot na nagngangalang Buknoy. Balita ko kasi dito siya nakatira eh. Wika ni Pasyo. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? At ano po bang kailangan nyo kay Buknoy? Pagkukunwari ng binata. Hinahanap ko siya dahil balita ko
Malakas daw na manggagamot ang taong yun. Gusto ko sanang subukan ang kakayanan niya. Tugon ni Pasyo. Biglang napangiti si Buknoy at tumugon. Pasensya na po pero wala po siya ngayon eh. Isa pa, hindi araw ng gamutan kaya hindi kami tumatanggap ng pasyente. Bumalik ka na lang po sa Biyernes. Sigurado maaabutan mo siya rito. Wika ni Buknoy. Inantay ng binata ang susunod na sasabihin ng kanilang panauhin. Ngunit hindi na ito nagsalita pa. Sa halip ay tumalikod na lang ito at umalis. Sakto naman ang paglabas ni Mang Isidro. Kagad nitong tinawag ang pangalan ng binata. Biglang napahinto ang lalaki. Nilingon si Buknoy. Dali-dali itong bumalik at kwinelyuhan ang binata. Bakit nagsisinungaling ka ha? Huwag mo sabihin na duduwag ka sa akin. Wika ni Pasyo. Hinawakan ni Buknoy ang kamay nito at marahang inalis sa pagkakahawak sa damit. Hindi naman sa naduduwag ako, kaibigan. Ayoko lang pumatol sa mga walang saysay na panghahamon eh. Sa totoo lang, hindi ikaw ang unang taong pumunta dito upang hamunin ako eh. Hindi ko alam kung ano ang mapapala nyo. Pero pasensya na. Hindi ko kayo papatulan. Makakaalis ka na, kaibigan. Tugon ni Buknoy. Pasensya na, kaibigan. Pero hindi mo ako kilala. Hindi ako titigil hanggat di mo sinasagot ang hamon ko. Muling wika ni Pasyo. Napangiti si Buknoy at tumingin kay Lolo Isidro. Umiiling lang ito na ang ibig sabihin. Huwag nang patulan ang pangahamon. Pasensya na talaga, kaibigan. Pero hindi kita papatulan eh. Pero binabalaan kita. Sa oras na may galawin ka sa mga tao dito, ako ang makakalaban mo. Tugon ni Buknoy. Matapos nitong balaan si Pasyo, kagad namang umalis ang lalaki. Ilang araw na ang nakalipas. Wala pa rin silang narinig mula dito. Ngunit nagulat si Buknoy na may dinala sa kanilang pasyente. At ayon sa mga kaanak, biktima ito ng isang mambabarang. Ito ang unang beses niyang gagamot ng isang taong nabarang. Gayunpaman, hindi niya ito tinanggihan. Para sa kanya, isa itong malaking pagkakataon upang masubukan ang kakayanan at malaman kung gaano nakalayo ang narating. Nang sinimulan niyang tawasin ang pasyente, dito napagtanto ng binata na kagagawan ito ni Pasyo. Kaagad niyang sinabi kay Mang Isidro ang mga nalaman. Talagang hindi ka titigilan ng pasyo na yon, Buknoy. At nandamay pa ng mga inosente. Sige po, ipinauubaya ko na sa iyo ang lahat. Binalaan mo na siya nung una pero hindi nakinig. Alam mo na ang dapat mong gawin. Wika ni Mang Isidro. Kinuha nito ang isang itim na libro mula sa tokador at nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Ang aklat na yon ay naglalaman ng mga dasal panglaban sa kulam, barang at iba pang kagagawa ng tao. Ilang ulit siyang nagdasal ng mga dasal hanggang sa tuluyang sumagot ang may gawa ng barang. Pasyo, alam kong ikaw yan. Hindi mo talaga pinakinggan ang babala ko ah. At ngayon may mga tao ka pang dinamay. Pag hindi mo inalis ang sakit na nilagay mo sa taong to, pasensyahan na lang tayo. Wika ni Buknoy. Biglang dumilat ang mga mata ng lalaki. Tumingin sa kanya at sinabing,
Kung sinagot mo na sana ang hamon ko noon pa man, hindi na tayo hahantong pa sa ganito. Pasensya na din pero patuloy kong gagawin to hanggat hindi ka tumutugon sa hamon ko. Tugon ni Pasyo. Nang mga sandaling yon, buo na ang pasya ni Buknoy. Tinanggap ng binata ang paghamon ng mambabarang. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Pero lubayan mo ang taong inosente. At sasabihin ko sa'yo, binalaan na kita. Kaya wag mo kong sisisihin sa mga mangyayari sa'yo, Pasyo. Muling wika ni Buknoy. Kaagad namang nawalan ng malay ang pasyente. Alam ng binatang wala na si Pasyo sa katawan nito. Maya-maya lang, nakarinig sila ng isang lalaking sumisigaw sa labas ng kanilang bakuran. Napadungaw si Buknoy. Natanaw niya si Pasyo na nakatayo sa labas ng tahanan. Talagang desidido itong harapin si Buknoy sa isang labanan. Hindi pa man nakakababa ang binata sa kanilang tahanan. Kaagad na siyang binato ng tigalpo ni Pasyo. Nagawa naman itong kalasin ni Lolo Isidro. Kung gusto niyong maglaban, doon kayo sa lugar na walang madadamay na inosente. Sigaw ng matanda. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Wala pong magaganap na labanan. Dahil dito pa lang po, sisiguraduhin kong hindi na makakatakas ang walang hiyang yan. Tugon ni Buknoy. Habang pababa ito ng hagdanan, nagsisimula ng mag-usal ng pangtigalpo ang binata. Pagkatapak pa lamang sa bakuran, kaagad niyang binato ang dasal kay Pasyo. Hindi ito nakapaghanda kaya napaluhod na lamang si Pasyo. Habang pilit na kinakalas ang dasal na binato sa kanya. Huwag mo nang subukan dahil wala ka din naman magagawa eh. Makawala ka man sa dasal na yan, hindi ka rin makakaligtas. Nakapasok ka na sa dome ko eh. At ang pagkakamali mo, hindi mo man lang nalaman na dalawa ang nagmamay-ari ng doming ito. Wika ni Buknoy. Napatingin si Pasyo sa tahanan at nakita nitong nakadungaw sa bintana si Mang Isidro. Pinayuhan siya ng binatang umatras. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Pasyo. Umatras? Nasisiraan ka na ba? Bakit ko naman gagawin yun? At bakit ako aatras sa isang kagaya mo? Baguhan ka pa lang kaya huwag kang umasta na akala mo. Nakakalamang ka sa akin. Tugon ni Pasyo. Napangiti na lamang si Buknoy. Tila hindi naiintindihan ng kalaban ang mga nangyayari. Hindi nga ba ako ang nakakalamang sa'yo? Tignan mo ang kasalukuyan mong kalagayan. Sino ba ang nakaluhod sa atin? Huwag ka na ding sububok na magrebelta dahil wala ding silbihan. Hindi gagana ang mga dasal mula sa kaliwa kapag nasa loob ka ng dome ko. Bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Sumuko ka at bumalik sa pinagbulan mo. Kung ayaw mong tuluyan kung alisin ang kakayanan mong magpagana ng mga dasal. Banta ni Buknoy. Ngunit patuloy na nagmatigas si Pasyo. Kaya hindi tinigilan ni Buknoy ang pagpapahirap sa kanya. Hanggang sa napagtanto nitong wala siyang kalaban-laban sa binata. Nakalamang ka ngayon, binata. Pero tandaan mo, hindi ito ang huling araw na magkikita tayo. Nanalo ka ngayon. Pero sa susunod na mag-cross ang landas natin, sisiguraduhin kong ikaw naman ang luluhod. Tugon ni Pasyo. Hahayaan na lang sana ito ni Buknoy. Ngunit laking gulat nito nang biglang lumitaw sa harap niya si Lolo Isidro.
Dali-dali nitong sinapo ang noo ni Pasyo at nag-usal ng dasal na pangdiskomunyon. Mas mabuti nang mawala ng kakayanan ng mga kagaya mo kesa may mapahamak pa ng dahil lang sa'yo. Sayang ang kakayanan mo. Kung ginamit mo lang sana sa kabutihan, marami kang natulungan. Wika ni Lolo Isidro. Hindi matanggap ni Pasyo ang nangyari. Umalis itong walang naiwang kaalaman sa isipan. Ang pinakamalala, kinain siya ng sariling mga alaga. Kitang-kita ni Buknoy kung paanong unti-unting nalusaw ang katawan nito. Magsilbi ng aral ang mga kaganapang ito sa lahat. Mas mabuti na ang ganyan, Buknoy. Halika na. Ang lupa na ang kusang aalis ng mga kalat na yan sa bakuran natin. Muling wika ng matanda. Sa loob ng mahabang panahong nakasama ni Buknoy ang lolo. Doon pa lamang niya itong nakitang nagparusa ng isang mambabarang. Gayunpaman, masaya ang binata. Dahil nagkaroon siya ng isang guro sa katauhan. Ni Isidrong Bulag. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Leon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Sa malayong baryo ng Cebu, naninirahan ang pamilya ni Tatay Gabi. Kapiling niya ang kambal na anak na sina Leon at Jasmine. Wala nang asawa si Gabi dahil maaga itong namayapa noong isilang ang kambal. Istrikto at pihikan si Tatay Gabi, lalo na kay Jasmine. May oras lamang ang kambal sa tuwing lumalabas ng tahanan. Hindi din nakakalabas ng kanilang tahanan ang kambal nang walang permiso ng ama. At higit sa lahat, walang kaibigan ang kambal. Dahil halos lahat ng kamag-aral nila Leon ay takot sa ama. Malaki ang katawan ni Tatay Gabi. Kayumanggi ang balat. Mahaba ang buhok maging ang bigote. At higit sa lahat ay madami itong suot na burloloy sa katawan. Isang antingero si Tatay Gabi. Marami itong paniniwala sa buhay na taliwas naman sa pinaniniwalaan ng mga anak. Gayunpaman, hindi naman naging malaking balakid ang pagkakaiba ng paniniwala ng mag-ama. Nirerespeto ng kambal ang ama at ganun din si Tatay Gabi sa mga anak. Sa paglipas ng panahon, nagdalaga at nagbinata na ang kambal. Uy Jasmine, sino yung lalaki na nagatid sa'yo kahapon? Di ba kabilin-bilinan ni tatay walang papasok sa relasyon hanggat hindi pa tapos sa pag-aaral? Tanong ni Leon. Kagad namang tinakpa ni Jasmine ang bibig ng kambal. Huwag kang maingay dyan. Para ka namang ewan eh. Hindi nga kita sinusumbong kay tatay nung tumakas ka sa eskwelahan eh. Tugon ni Jasmine. Narinig naman ni Tatay Gabi ang sinabi ng mga anak. Ano mga sinasabi niyo? Ibig sabihin, matagal niyo na akong hindi sinusunod. Ikaw Jasmine, tama ba ang ginagawa mo? At ikaw Leon, tama bang tumakas ka sa klase mo? Wika ni Tatay Gabi sa mga anak. Napayuko na lamang ang dalawa. Tay, hinatid lang naman po ko ni Enzo dahil tinutulungan ko siya sa isang aralin na hindi niya alam. Sobra lang talaga kung pumunat tong si Leon eh. Tugon ni Jasmine.
Walang ya. Kilala mo ba yung Enzo na yan? Marami na yung pinayak na babae at halos lahat ng babae nakakasama niya. Hindi na nakakapagsalita. Wika ni Leon. Napakunot naman ang noo ni Tatay Gabi. Enzo, imbitahan mo nga dito sa bahay natin yung tinutukoy mo. Pakiramdam ko, kakilala ko yan eh. Tugon ni Tatay Gabi. Nagulat naman si Jasmine. Ano po? Pero hindi ko naman siya kasintahan para dalhin dito eh. Mamaya, iba pa ang isipin nun. Eh ayoko pa namang pinag-iisipan ng masama ng mga kaklase ko. Wika ni Jasmine. Ay nako, nagmamaang-maangan pa tong kapatid ko eh. Halata naman may gusto ko kay Enzo. Halata kaya sa mga mata mo sa tuwing tumitingin ka sa kanya. Pang-asar na wika ni Leon. Magpapakampi pa sana si Jasmine sa ama. Ngunit muli itong nagsalita. O Beno, wala akong pakialam kung ano ang isipin niya. Ang bahalaga sa akin, makita ko ang Enzo na yan para makilala ko naman. Utos ni Tatay Gabi. Nagtataka naman ang magkapatid kung bakit tila interesado ang ama sa binata samantalang noong araw na yun lamang nito narinig ang pangalan ni Enzo. Pakiramdam ni Jasmine, may hindi magandang mangyayari dahil kakaiba ang kinikilos ng ama. Kinabukasan, gaya ng ipinag-utos ng ama, kaagad nilapitan ni Jasmine si Enzo ngunit mabilis itong lumayo sa dalaga. Nagtataka naman si Jasmine dahil kahapon lamang ay magkausap sila ng binata. Ngunit bigla na lamang nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya. Pakiramdam ni Jasmine, may kakaibang nangyayari. Kaya para malaman ay kinausap nito ang kapatid. Bal, wala ka bang napapansin? Kakaiba yung kinikilos ni Enzo eh. Kahapon, hinatid niya pa ako sa bahay tapos ngayon, iniiwasan na niya ako. Nakakapagtaka lang eh. Pati si tatay kakaiba rin ang kinikilos. Pakiramdam ko tuloy, may mali. Gusto kong alamin kung ano yun. Payag ka bang sumama sa akin? Tanong ni Jasmine sa kapatid. Kagad namang pumayag si Leon. Aba syempre naman, sasama ako dyan. Gusto ko kaya ng mga kakaibang gagawin. Nakakaurat na kasi tong eskwelahan eh. Palagi na lang nagtuturo na maging mabuti. Tapos wala din namang naidudulot na maganda sa mga estudyante dahil hindi rin naman sinasa puso ang inaaral. Tugon ni Leon. Natawa naman si Jasmine sa sinabi ng kakambal. Ay nako, sa kauna-unahang pagkakataon, sasang-ayon ako sa sinasabi mo. Halos lahat ng kaedaran natin, walang pakialam sa mga gurong nagtuturo. Minsan pa nga, inuinsulto nila yung pagkatao ng mga guro nila. Samantalang hindi naman nila alam ang hirap na dinadanas ng mga guro natin para makamit lang ang propesyon nila. Tapos sa huli, tatapak-tapakan lang sila ng mga estudyante. Sunod sa luho naman sila ng mga magulang nila. Wika ni Jasmine. Napapalakpak pa si Leon sa sinabi ng kakambal. Ayos ah, pwede ka na maging presidente ng Pilipinas. Sobrang disente mo at maunawain. Pero tama naman ang mga sinabi mo, kambal eh. O paano ba yan? Ano bang plano natin? Tanong ni Leon sa kapatid. Sandaling natahimik si Jasmine at nag-isip. Alam ko na, puntahan natin ang bahay ni Enzo. Ay, mali pala. Dapat sundan natin siya kung saan man siya magpunta. Para malaman natin kung may tinatago ba siya. Para malaman ko rin ang sagot kung bakit bigla na lang niya akong iniwasan.
Tugon ni Jasmine. Simula ng araw na yon, palagi nang sinusundan na magkakambal si Enzo. Kahit saan man ito pumunta, ngunit wala naman silang napala sa pagsunod. Pakiramdam ko, alam niyang sinusundan natin siya eh. Kaya nag-iingat yun na mabuti. Para di natin mabuko kung ano man yung tinatago niyang sikreto. Sa tingin ko, kailangang ibahin natin yung diskarte natin eh. Para hindi niya mahalata na sinusundan natin siya. Wika ni Leon. Ngunit ang hindi alam ng dalawa, narinig lahat ng kanilang ama ang pinag-uusapan. Kailan pa niyo sinusundan si Enzo? Delikado ang binatang yon, kaya hindi dapat kayo basta kumilos ng hindi ko alam. Wika ni Tatay Gabi. Nanlaki naman ang mga mata ng kambal. Ano po ang ibig mong sabihin, tatay? Hindi ko po maunawahan kung bakit niyo sinasabing delikado si Enzo. Gayong hindi mo naman po siya nakilala. Tugon ni Jasmine. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Gabi. Umupo ito katabi ng anak. Tsaka lamang ito nagpaliwanag. Matagal ko nang sinusundan si Enzo. Simula pa noong nabanggit mo siya sa akin, Jasmine. Hindi ko alam eh. Pero kakaiba at masama ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Lalo na nung makita ko siyang hinatid ka. Wika ni Tatay Gabi. Kung sinusundan mo, Tatay, si Enzo, ano naman ang nalaman mo sa kanila? Paano mo nasabing delikado siya? Kagad na tanong ni Leon sama. Saglit na natahimik si Tatay Gabi. Hindi kagad ito nakapagsalita sa tanong ng anak. Muli namang nagtanong si Jasmine sama. At sa pagkakataong yon nagsalita na si Tatay Gabi. Si Enzo ay hindi gaya ng inaasahan niyo. Hindi siya pangkaraniwan katulad ng mga tao. Sa totoo lang, isang napakalakas na nilalang ni Enzo. Mula siya sa pamilyang mambabarang na matagal na nating kalaban. Kaya pala pamilyar sa akin ang mukha niya. Dahil nakita ko na siya noon ng mga kalaban namin ng lolo niya. Paliwanag ni Tatay Gabi. Nagkatitigan naman ang kambal. Kung nalaman mo po yung bagay na yun, bakit hindi namin alam at natuklasan ng mga bagay na nalaman mo, tay? Nagtatakang tanong ni Jasmine. Marahil dahil nabuko nila ako nang minsang sundan ko sila sa isang hindi pamilyar na lugar. Mabuti na lang. Mabilis ako nakatakas sa lugar na yon. Tugon ni Tatay Gabi. Pero tay, iniiwasan na niya si Jasmine eh. Nakakapagtaka lang. Kita ko noon na para bang interesado si Enzo sa kakambal ko eh. Kaya nga kagad kong sinabihan si Jasmine dahil ayoko mapahamak siya. Wika ni Leon. Maaaring nakuha na niya ang nais kaya nilayuan niya ako. O hindi kaya naman may binabalak siyang hindi maganda laban sa atin. Kaya ayaw niyang sayangin ang oras sa gaya natin na walang alam. Tugon ni Jasmine. Dahil sa mga kaganapan, nagsimula ang kambal na aralin ang mga kaalaman na meron ang kanilang ama. Bagamat hindi man naging madali ang lahat para sa kanila. Dahil taliwas sa kanilang paniniwala ang lahat ng ginagawa maging itinuturo ng ama. Sa paglipas ng mga araw ay natutunan naman ng dalawa ang mga bagay na binabahagi sa kanila ng tatay araw-araw. Nakaligtaan na ng kambal ang patungkol sa pagmanman nila kay Enzo. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang lumapit ang binata kay Jasmine. Uy Jasmine, maaari bang turuan mo ako saglit sa asignatura natin? Pasensya ka na kung hindi kita ganong napapansin itong mga nakaraan ha.
Naging abala lang talaga ako sa pag-aaral eh. Wika ni Enzo. Naisip ni Jasmine na yun na ang pagkakataon upang malaman niya ang katotohanan patungkol sa binata. Ayos lang. Naging abala din naman ako sa ibang bagay kaya ayos lang sa akin. Pero bakit sa bahay niyo pa? Pwede naman dito na lang tayo mag-aral sa eskwelahan eh. Tugon ni Jasmine. Tumitig sa mga mata ng dalaga si Enzo. Dahil lang kasi ako dito sa eskwelahan eh. Maraming matang nakatingin at hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ba sila. Wika ni Enzo at natahimik na lamang si Jasmine. Sige, payag ako pero maaari ko bang isama ang kakambal ko? Alam mo na masyadong maigpit si tatay lalo na kung lalaki ang kasama ko. Tugon ni Jasmine. Saglit na natahimik si Enzo. Halatang napaisip sa sinabi ng dalaga. Sige lang, isama mo na lang ang kambal mo para naman payagan ka ng tatay mo. Grabe naman kasi. Daig mo pa yung bata kung paghigpitan eh. Wika ni Enzo. Napatango na lamang ang dalaga. Matapos ang pag-uusap na yon ng dalawa ay hinanap kagad ni Jasmine ang kakambal at kinausap ito. Pagkarating sa karinderya, nakita ni Jasmine ang kakambal at kagad nilapitan nito. Leon, may kailangan akong sabihin sa'yo. Halika doon tayo sa likod ng eskwelahan. Sasabihin ko sa'yo lahat. Wika ni Jasmine. Kaagad namang naghinala ang kakambal. Pagkarating sa likod ng eskwela, kaagad nagtanong si Leon. Ano bang sasabihin mo? Ba't kailangan pumunta pa tayo dito? Pwede mo namang sabihin sa akin sa karinderya eh. Gutom na kaya ako. Pagrereklamo ni Leon. Kaagad pinitik ni Jasmine ang noo ng kakambal. Napadaing naman si Leon. May utak ka ba? Malamang importante ang sasabihin ko at hindi maaaring marinig ng iba. Alam mo namang malalaki ang tenga ng tao sa eskwelahan natin eh. Wika ni Jasmine. Ano nga yung sasabihin mo? Ang dami mong satsat eh. Nananakit ka pa talaga. Ang sakit tuloy ng noo ko. Tugon ni Leon. Napairap naman sa hangin ang dalaga. Niyaya ko ni Enzo sa bahay niya. Nakakapagtaka eh. Kaya sinabi kong isasama kita. Kailangan sabihin natin to kay tatay para naman alam niya lalo na't delikado si Enzo. Wika ni Jasmine. Nanlaki naman ang mga mata ni Leon. Ano? Pumayag ka naman. Baka mamaya patibong yan lalo na't hindi naman niya gawain na magdala at mag-aya ng kamag-aral sa kanilang tahanan eh. Baka mamaya mapahamak pa tayo dahil dyan. Tugon ni Leon. Pero baka ito na ang tsansa natin na malaman ng sekreto ng pamilya niya. Malay mo, ito na ang oras para matigil na ang ginagawa nilang kababalaghan dito sa lugar natin. Sasabihin naman natin kay tatay eh. Hindi naman yun papayag na mapahamak tayo. Muling wika ni Jasmine sa kakambal. Wala nang nagawa si Leon kundi pumayag sa nais nito. Bago magpunta sa tahanan ni Enzo, umuwi muna ang kambal at pinaalam sa ama ang plano. Ano ka mo? Bakit nagdedesisyon kayo nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Hindi man lang kayo nagpaalam muna sa akin bago kayo pumayag.
Wika ni Tatay Gabi. Napayuko na lamang ang dalawa. Pasensya na po, Tay. Ako po yung pumayag at sinabihan ko lamang po si Leo na samahan ako. Naisip ko po na maganda yung pagkakataon para masugpo natin yung kasamaan nila. Tugon ni Jasmine. Tama naman si Jasmine, Tay. Kaso nga lang, iba talaga yung pakiramdam ko eh. Para bang may masamang plano sa Enzo? Dahil hindi naman niya gawain na mag-imbita ng mga kakilala niya sa kanilang tahanan eh. Dagdag ni Leon. Baka nga patibong ang bagay na ito. Maaring ito na ang plano nila upang kumagat tayo sa bitag. Kaya dapat handa kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Susundan ko na lamang kayo. Wika ni Tatay Gabi. Napatango na lamang ang kambal. Matapos ang pag-uusap, nagplano na ang mag-aama kung ano ang kanilang gagawin sa pagpunta sa tahanan nila Enzo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang dumating ang isang kabaryo nila Gabi at nagpagamot sa kanya. Nawala sa isipan ng ama ang kanilang plano ng mga anak. Sa kabilang banda, nagpunta ang kambal sa tahanan ni Enzo. Liblib at napapalibutan ng kakahuyan ang buong paligid, na para bang maliligaw ang dalawa sa lugar na yon, kaya naglagay ng palatandaan ang mga ito. Pasensya na kayo ah. Masyadong liblib at masukal ang daan papunta talaga sa bahay namin eh. Kaya hindi ako nag-iimbita ng mga kamag-aral dito sa amin dahil nahihiya ako. Wika ni Enzo. Bakit di na lang kayo lumipat? Marami namang binibenta mga bahay at lupa sa bayan eh. Bakit naisipan ng mga magulang mo na manirahan sa ganitong lugar? Tanong ni Leon. Hindi na nito napigilan ang sarili. Bahagya pang siniko ni Jasmine ang kakambal upang senyasan ito. Ganun ba? Ayaw kasi ng mga magulang ko sa mataong lugar eh. Gusto nila yung tahimik lang at malayo sa mapanghusgang mga tao. Tugon ni Enzo. Nang mga oras na yon, tuloy-tuloy lamang sa paglalakad ang mga ito hanggang sa makarating sila sa pusod ng bundok. Nandito na ba tayo? Kanina pa kasi tayo naglalakad pero parang hindi pa din tayo nakakarating sa pupuntahan natin. Tanong ni Jasmine. Napatingin naman sa paligid si Enzo. Agad nitong hinila ang kambal sa isang mataas na damo. Nagtataka ang dalawa sa ginawa ng binata. Tila meron itong pinagtataguan. May sumusunod sa atin na ibang nilalang ah. Dito na muna tayo hanggang sa masigurado kong ligtas na tayo. Wika ni Enzo. Napakunot naman ang noo ng kambal. Ano namang sumusunod sa atin? Bakit hindi na lang natin harapin ang tinutukoy mo? Tugon ni Leon. Kagad namang sumingit si Jasmine sa usapan ng dalawa. Teka nga, ano bang sinasabi mo, Enzo? Ano ka ba talaga? May tinatago ka ba sa amin? Tanong ni Jasmine. Napayuko na lamang si Enzo. Sa ako na lamang ipapaliwanag sa inyo kapag nakarating na tayo sa tahanan namin. Ang mahalaga ngayon, mailigaw natin kung sino man ang sumusunod sa atin. Tugon ni Enzo. Ngunit hindi sumang-ayon ang kambal sa kanya. Paano kami makakasiguro hindi patibong ang lahat ng to? Mapagkakatiwalaan ka ba namin o hindi? Wika ni Leon. Huwag kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan niyo ako.
Hindi nyo kailangan magduda sa akin lalo na't marami ang nakakita na kasama ko kayo. Kapag may nangyari sa inyong masama, hahanapin kaagad nila kayo sa akin. Tugon ni Enzo. Nakumbinsi nito ang kambal. Matapos ang pag-uusap na yon ng tatlo, nagplano ang mga ito at nagtulungan kung paano matatakasan ang sino mang sumusunod sa kanila. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa tahanan nila Enzo. Namangha sila sa laki ng bahay na tila isang mansyon. Ano yan? Palasyo? Napakalaki pero may utang ka sa amin, Enzo, na paliwanag ah. Gusto naming sabihin mo ang lahat sa amin. Wika ni Jasmine. Napatango na lamang ang binata. Sa puntong yon nawaglit ang isipan ng kambal sa mga sinabi ng ama. Nang makapasok sa loob ng tahanan, sinalubong ng mag-asawang may katandaan ang tatlo. Kaagad namang nagmano si Enzo sa mga ito. Binati din ito ng kambal. Magmamano din sana ang dalawa. Ngunit mabilis na lumayo ang mga ito nang makita ang medalyon na suot ng kambal. Bakit meron kayong ganyan? Takot ang mga magulang ko sa ganyan at isa pa. May tinatago din ba kayo sa akin? Hindi ko alam pero nagdududa na ako sa inyo ah. Wika ni Enzo. Nagkatingin na naman ang kambal. Ikaw kaya ang unang magpaliwanag. Bakit takot sa medalyon ng mga magulang mo? Aswang ba sila? Tanong ni Jasmine. Oo, aswang sila. Hindi lang basta aswang dahil isa sila sa pinakamalakas na aswang. Pero hindi nila ako gaya. Isa akong tunay na tao. Hindi naman nila ako tunay na anak eh. Mali din ang narinig nyo na aswang ako at kumakain ng tao. Ang totoo niyan eh, ang mga nambibiktima sa mga kabaryo natin ay mga kaaway ng mga magulang ko. Kaya rin dito kami naninirahan para malayo sa kapahamakan yung mga kabaryo natin. Paliwanag ni Enzo. Di pa din kami naniniwala sa'yo eh. Lalo na't sinabi mo na pinakamalakas na aswang ang mga magulang mo. Ibig sabihin lang, may kinalaman din kayo sa mga kaganapan dito sa lugar natin. Wika ni Leon. Bakit nila tayo sinusundan? Ano ang kasalanan niyo sa kanila? Bakit kailangan nila tayong sundan? Tanong ni Jasmine. Sa puntong yon, natahimik si Enzo. Yun nga din ang pinagtataka ko eh. Dahil ni minsan hindi naman nila ako sinusundan. Kayo ang sinusundan nila. Isinama ko kayo dito dahil may tiwala ako sa inyo. Pero bakit kayo? Parang wala eh. Wika ni Enzo. Ilang sandali lamang ay bigla na lamang bumukas ang tarangkahan ng tahanan. Dumating ang mga aswang. Ibigay niyo sa amin ang babaeng yan. Bago pa lumala ang lahat. Alam niyo ang kahihinatnan ng lahat kapag hindi niyo kami sinunod. Wika ng aswang. Napakunot naman ang noo ni Enzo. Ano bang meron kay Jasmine? Bakit niyo siya kailangan kunin? Leon, ano ba ito? Dinala ko kayo dito para ayusin lahat dahil gusto ko si Jasmine. Pero parang mas lalo lang gumugulo ang lahat eh. Wika ni Enzo. At hindi inaasahan ng kambal ang pag-amin na yon ng binata. Ano? Akala ko, patibong mo lang ang lahat kaya ako sinama ang kambal ko rito. Nais mo kong patayin dahil nakilala mo na si tatay na isang antingero.
Tugon ni Jasmine. Nalabis namang kinagulat ni Enzo. Kaya pala may dala kayo panlaban. Bakit naman kita papatayin eh? Mahal nga kita. Pero hindi na yun ang mahalaga ngayon. Kailangan tumakas na kayo ngayon. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Wika ni Enzo. Hindi makapaniwala ang kambal sa narinig. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Jasmine na makapagsalita. Sa kabilang banda naman, kakatapos lamang ni Tatay Gabi sa panggagamot. Hanggang sa naalala niya ang usapan nila ng mga anak. Kaya kagad na itong kumilos. Humingi ng tulong si Tatay Gabi sa mutyang pinangangalagaan upang mahanap kung nasaan ang kambal. Samantalang sila Jasmine naman, patuloy sa pakikipaglaban at nagtataka na ang kambal dahil wala pa ang ama. Nasaan na kaya si tatay? Bakit wala pa siya? Ang usapan susunod siya sa atin eh. Hindi kaya napahamak na yon? Wika ni Leon. Hindi niya namalayan na nakuha ng pinuno ng aswang ang kakambal. Si Jasmine nakuha na nila. Magmadali ka na, Leon. Tara na't sundan natin sila dahil hindi natin alam kung ano ang pinaplano nilang masama kay Jasmine. Wika ni Enzo. Natahimik naman si Leon. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lamang dumating si Tatay Gabi. Kagad nitong kwinelyuhan si Enzo. Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala si Jasmine? Leon, bakit nakatayo ka lamang dyan at walang ginagawa? Tanong ni Tatay Gabi. Kagad namang inawat ni Leon ang ama. Tay, wala pong kasalanan si Enzo. Mamaya ko na lang po ipapaliwanag ang lahat. Kailangan sundan natin ang mga kumuha kay Jasmine. Wika ni Leon. Tumakbo na ito sa gawi kung saan dumaan ang mga kumuha kay Jasmine. Sumunod naman si Tatay Gabi sa anak. Matapos ang ilang sandali, natagpuan na nila ang kuta ng mga aswang na kumuha kay Jasmine. Nakita nila ang dalagang nakatali sa isang puno at napapalibutan ito ng kandila. Mukhang iaalay nila si Jasmine sa kanilang sinasamba. Madalas ang dalagang birhen na inaalay nila at halos lahat na naging nobya ko, binibiktima nila eh. Kaya nga kumalat sa eskwelahan na masamang balita eh. Kahit na hindi ko naman yung kayang gawin. Wika ni Enzo. Kagad itong lumabas sa pinagtataguan. Hindi man lamang iniisip ang maaaring mangyari sa kanya. Napakamot sa ulo si Leon at nagulat naman si Tatay Gabi sa ginawa ng binata. Hibang na talaga ang lalaking yun. Kaya niyang ialay ang buhay niya mailigtas lamang si Kambala. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig no, Tay? Wika ni Leon. Napakunot na lamang ang noo ni Tatay Gabi. Kagad itong nagtanong sa anak. Nagpaliwanag naman si Leon sama. Nang maikwento ng binata na pagtanto ni Tatay Gabi, masyado niyang hinusgahan ang binata dahil lamang sa mga nalaman. Kahit wala namang katotohanan. Nag-isip ng plano si Tatay Gabi at gumawa ito ng ritual upang makapasok sa loob ng kuta ng mga aswang. Hindi na din nila nakita pa si Enzo. Kaya nag-aalala na ang mga ito na baka may mangyaring masama sa binata. Pagkapasok sa loob ng kuta, hindi nga sila nagkamali. Nakatali na ito at sugatan. Hindi na nagsayang pa ng oras ang magama. Nakipaglaban ang mga ito sa mga aswang kahit panatila dehado sila sa dami ng kalaban. Nang makita ni Enzo na nakikipaglaban ang magama,
Nabuhayan ito ng loob at piniling makawala sa pagkakatali. Kahit sugatan, nakipaglaban ito hanggang sa dumating na ang mga magulang na kinagisna ng binata. Kasama nila ay nakipaglaban din ang mga ito. Ngunit kagad binawian ng buhay nang dumating ang pinuno ng mga aswang. Labis ang pag-iyak ni Enzo at hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Hindi niya sukat akalain na sa ganoong paraan mamamatay ang mga magulang. Samantala, kagad na iligtas si Tatay Gabi ang anak at sugatan na ito. Nagyakapan ang mag-aama ng sa wakas. Nakalaya si Jasmine sa pagkakatali. Ngunit ang kasiyahang nararamdaman ay napalitan ng kabiguan. Habang masayang magkakayakap ay galit na sumugod ang aswang upang saksakin si Jasmine, ngunit mabilis na nakita ni Enzo ang kalaban. Kaya niyakap niya ang dalaga at sinalo ang pagkakasaksak. Sa galit ni Leon, pinugot niya ang ulo ng aswang na sumaksak kay Enzo. Sinubukan pa ni Tatay Gabi na iligtas mula sa kapahamakan si Enzo. Ngunit huli na ang lahat. Hindi pa man tapos sa pagdadalamhati sa biglaang pagpanaw ni Enzo. Tinamaan naman ng balisong sa kanang dibdib si Tatay Gabi. Napasuka pa ito ng dugo. Sa galit ng kambal, umilaw ang suot nilang mga medalyon. Kumilos ang mga ito at kagad nilapitan ang pinuno ng mga aswang. Pinaslang nila ito ng walang pakundangan. Tay, lumaban ka para sa amin. Malakas ka, di ba? Pakiusap, huwag mo kaming iiwan ni Leon. Wika ni Jasmine. Ngunit unti-unting nanlabo ang paningin ni Tatay Gabi. Bumagsak ang kamay nito at tuluyang nawala ng buhay. Nang dahil sa nangyari, dalawa sa mahalagang tao sa buhay ni Jasmine ang namayapa. Hanggang sa kasalukuyan, dala pa din ng dalaga ang alaala mula sa nakaraan. Lalo na si Leon. Magpasa hanggang ngayon, hinding-hindi nila malilimutan ang nangyari sa ama at kay Enzo. Lahat ng iyon ay naganap dahil lamang sa maling akala.